Hey, what's up mga boss, magandang araw sa lahat. So yun, may unit tayo dito, parang sports type siya, pero maliit lang to na unit mga boss. Ayan pala yung pangalan niya, Open. So ang maker na sasakyan na to is Daihatsu. So ang dami talagang mga units ng Daihatsu na ginagawa, iba't ibang style, iba't ibang specification para magustuhan ng maraming mga Japanese dito sa Japan. At gumagawa sila ng mga lower version ng mga mamahaling brands like Mini Cooper at iba pa, para ma-experience ng mga Japanese na mas cheaper ang price pero hindi nagkakalayo yung experience. At the same time, napakatipid din sa gasolina dahil considered ang sasakyan na to as K-cars. So i-explain ko mamaya kung bakit pasok ito sa mga K-cars dito sa Japan. Dahil sa Pilipinas kasi ang kinukonsider natin na K-cars ay yung mga minivan ng Suzuki, yung mga mini truck at iba pang maliliit na unit. Before that, dito muna tayo. So ang unit pala na ito mga boss is convertible. So ibig sabihin natatanggal ang roof nito. Unlike sa mamahaling sports car na tutupi automatically, pero ito is tatanggalin mo ang roof tapos manually ilalagay mo dito sa kanyang luggage compartment para ma-convert siya into roofless car. At isa rin ang napansin ko dito mga boss, yung likuran niya na side is para na ring harapan. Nakakatuwa lang tignan. So kapag gabi siguro to, mapagkakamalan mong ito yung harapan, lalo na kapag puti pa yung kanyang lens ng brake light. Punta naman tayo dito sa loob ng sasakyan. Ayan. So pasok tayo dito. May makikita nyo mga boss, sa fabric pa yung kanyang mga seat cover. So sa pagtanggal ng bubong nito mga boss, ayan. So dito siya ipipress. Ayan. So may button siya dito para mag-retract yung kanyang lock. At pwede mo nang tanggalin yung kanyang bubong at ma-convert into roofless para ma-enjoy mo yung hangin sa labas. At kapag natanggal mo na yung bubong, dagdag attraction din yung chrome metal guard sa likod ng upuan. So ang unit pala nito mga boss is manual 5-speed transmission. At syempre, ititestin natin yung sakyan para makita ninyo ang posisyon ko sa loob. At pasensya na rin sa camera dahil parang naglilindol dahil nailagay ko pala doon sa spot cooler. Kung makikita nyo mga boss, sa height ko na 5'7", so saktong-sakto lang talaga siya. Medyo tatama yung ulo mo kapag inabante mo pa. Pero kapag pinabor mo naman sa likurang part ng pintuan, hindi naman tatama yung ulo mo. At finally, pupunta na tayo sa kanyang engine room. Ayan, makikita nyo. Front wheel drive ang unit na to dahil nakatransverse yung engine o nakatagilid. So gumagamit siya ng transaxle. So ang unit pala na to is nagpalit tayo ng alternator. So mamaya ituturo ko sa inyo yung tamang pag-test ng alternator. But before that, balikan natin yung sinabi ko na pasok to sa kategory ng K-cars sa kadahilanan mga boss dahil ito is 660cc lang. Pero nakalagay dito is twin cam 16 valves. So ibig sabihin may apat ito na piston, ngunit maliliit dahil 660cc lang siya. At turbocharged pala ang unit ito. So idagdag mo pa yung magaan na unit. So napaka-smooth i-drive nito. So dito sa Japan, ang pasok talaga sa mga K-cars category is yung hindi lalampas sa 660cc. Kahit ilang cylinder pa yan ng engine. At dito titignan natin yung plate number kasi tinakpan ko para hindi nyo makita. Ayan, so yellow plate. So ibig sabihin, nasa K-cars category ito kapag naka-yellow plate. Bakit ba gustong-gusto ng mga Hapon yung mga maliliit na sasakyan? Sa kadahilanan na ang maliliit na sasakyan is hindi masyadong mahal ang bayad sa inspection at registration. At siyempre, mura rin ang mga parts. Ang odo pala nito is 120,693. Yan, panda rin natin. So press na natin yung clutch dahil manual to. Ayan, so kung na-observe nyo mga boss, sa pag-start natin is namamatay yung entertainment system sa gitna. Mamamatay din yung mga blowers para malakas ang kuryente patungo sa kanyang starter. At yun, dahil napaandara natin yung makina, ang gagawin natin ngayon is magtitest tayo ng voltage output dito sa kanyang battery dahil bago ang alternator na ating nilagay. So matapos nating iset into DCV yung ating multi-tester dahil DC yung ititest natin na voltage, at ikabit lang natin yung tester lead doon sa tamang polarity. At yan, habang nakaandar yung engine, makikita natin yung polarity niya is 14.2 volts. So pasok na pasok siya sa specified na voltahe. At syempre, hindi pa natapos dyan ang ating pagtitest. So i-on natin yung headlights at yung aircon niya mga boss. Dahil ang pagtest natin kanina is walang load. Ngayon, ang pagtest natin na gagawin is may load na siya o may gumagamit na sa kuryente. Dahil ang mga blower at saka headlight, yan yung mga mabibigat na load. At dito, ititest na nga natin. Ayan. So kung makikita nyo mga boss, 12.9 dito siya. So hindi siya umabot ng 13. Which is normal sa case na to dahil luma na yung battery at nagcha-charge pa yung alternator sa battery. At the same time, meron ding mabibigat na load. Ano natin nasabi na good yung charging nating alternator dahil kapag in-RPM mo siya, tataas yung kanyang voltage. At paalala rin mga boss, kapag nagtitest kayo ng voltahe ng alternator at mababa yung output doon sa battery galing sa alternator, ang gagawin nyo is i-check nyo maigi yung mga cables ng battery. Lalo na ang battery clamp o battery holder, minsan dyan is maraming corrosion kaya hindi siya makapag-charge sa battery. Minsan mapapagkamalan pa natin yung battery na sira. Kaya proper testing talaga ang kailangan natin mga boss. At dito naman kapag mababa yung voltahe niya, so i-confirm ninyo doon sa likod ng kanyang alternator. So may output terminal yan, doon nyo ilagay yung positive test lead ng tester at the same time yung negative is nasa ground. Kapag the same na mababa yung output, so ibig sabihin may problema ang alternator mo. At kapag okay yung output na alternator, may problema ang wiring mo. That's it. Thanks for watching. God bless sa lahat.